Sabit si Speaker Martin, nadulas si Attorney Abad, pangako ni Rep. Marcoleta, kailan tutuparin kaya? Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay Showbiz Chikadoro at ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa balitang itong ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sa pangatlo at pagpapatuloy ng Senate hearing tungkol sa Peking People's Initiative, tila nadulas at nahuli sa sariling bibig ang isang resource person na kinilalang si Attorney Abad na bigla nitong mabanggit na nakikipagkita siya kay Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang charter change. Matatandaan, naging makontrobersyal ang usaping ito dahil sa marumi at panlulokong ginagawa upang makaipon ng pirma sa pamamagitan ng People's Initiative para isulong ang CHOCHA. Matatandaan bawat pagdinig na ginagawa sa Senado ay sinasabayan nito ng press conference ng mga kongresista para ipaalam daw sa publiko na wala silang kinalaman sa pagtutulak ng CHOCHA, partikular na ang pinuno nila sa mababang kapulungan na si Speaker Martin. Matagal na nilang sinasabi na walang kinalaman si Speaker Martin Romualdez dahil ilang grupo daw ng mga tao ang nagsusulong nito. Subalit halata naman sa mga nangyaring hearing na may pinagtatakpan talaga ang mga sangkot sa usapin. Nabunyag na sa bahay ni Speaker Martin nagmi-meeting ang mga personalidad na may kinalaman sa PI, tapos ito pa ngayon nabanggit muli ang speaker ni Attorney Abad. Ayon nga kay Senator Amy Marcos ay akala ko ba walang kinalaman dito si Speaker, bakit kayo nakikipagkita sa kanya? Bagay na ikinatuwa naman ni Senator Bato de la Rosa dahil ayon sa kanya, confirm na, huli sa sariling bibig ika pa niya. Ika nga no, yung isda na nahuhuli sa sariling bibig niya. Minsan kasi hindi mo maiiwasang madulas eh. Lalo na kung medyo may alam ka, 'di ba? Mahirap kasi pag ikaw inikot-ikot ka sa mga tanong sa iyo. No, marunong mag-psycho-psycho 'yan eh. No, kapag ikaw napaikot-ikot, madudulas at madudulas ka talaga. Ganyan yan eh. Samantala, kung matatandaan, nagbigay ng pangako si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na kapag napatunayang sangkot si Speaker Martin sa PI na ito ay isa siya sa mangunguna na manawagan para ito ay bumaba sa kanyang pwesto. Ang tanong lamang, may malabo pa ba rito sa mga resulta ng investigasyon sa Senado para hindi pa gawin ni Marcoleta ang kanyang pangako? Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Showbiz Chikadoro. Since pinaninindigan nyo talaga at pinoprotektahan nyo talaga, no, yung Speaker Romualdez nyo, pero kahit anong gawin nyo, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Panoorin natin mga lods. Kasasabi lang niya eh. Mag-usap-usap na kayong tatlo, Pwede apat ba dyan? magkasundo muna kayo sa kayo para... Kasi linilito na ninyo kami eh. Yung signature sheets, nauna ako, yung pangalan ko. Siguro balikan na lang ho natin yung unang pagtatagpo nyo. Di ba? Pang Valentine's Day. Pang Valentine's Day kasi parang meron kayong love affair dalawa. Kailan ho kayong unang nagkakilala? Yan! Sa November. So November pa, so hindi December. Hindi December. December, I met the speaker. And we also Seryo, bakit si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Bakit si speaker na? Napaganon siya eh. Misa kasi talaga pag iniimbestigahan ka eh. Yan sinasabi ko kapag ikaw sinasayko kanila, di ba? Pag ikaw sinasayko, pinapaikot kanila. Ganyan yung mga investigador eh. Paikot-ikutin nila yan eh. Di ba? Hanggang sa mahuli ka. Pero kung talagang wala ka talagang alam at ano talaga, di ba? Hindi para madulas ka eh. Pero kung may alam ka talaga, is aksidente, masasabi mo. Sa sarili mong bibig, ha? Attorney Abad, November, nagkakilala kayo ni Attorney Garbin. And Mr. Oñate. So nung meeting nyo noong November, sino-sino yung mga players? Sino yung mga na-meet nyo? Si Attorney Garbin, si Mr. Oñate, Itong si Argel Kabatbat.
Argel Kabatbat. Yun yung farmers group. Yes, farmer. Magsasaka. Yung magsasaka. And ex-Kong din. And Ed Gulye of CORE. Yung CORE. Constitutional Reform Movement. Bakit ayaw nyo na lang aminin, no, na ang may pakana talaga niyan ay ang office of the speaker, no? Si Speaker Romualdez. Grabe, talagang pinoprotektahan talaga nila, no? Which is halata naman. Para sa akin kasi nakikita ko parang ang parang hirap na hirap silang aminin yan eh. Kasi kumbaga pag inamin yan, sila yung maiipit dyan. Kung sakasakali talaga na is, alam ni speaker yung mga nangyayari. Walang may sala na inamin ng kanyang kasalanan. Lalong-lalo na kapag si speaker nabutasan tungkol dyan, maaaring mawala siya sa pwesto niya bilang speaker, baka mamaya magkaroon ng dahilan para matanggal siya sa pwesto niya talaga. So hanggat maaari is hanggat hindi natin pwedeng maisama is wag natin isama. Yun lang yung nakikita ko, no, ng mga ayon sa aking mga naririnig, nakikita ko ay sa diba? Kumbaga, hanggat maaaring pagtakpan na lang natin para hindi tayo mabulilyaso. Kaso nga lang, dahil sa mga aksidenteng pagkadulas, doon nayayari. Diba? Diba, halata naman sa mga nangyayari ngayon. Diba, sino ba ang may ganang mangmumudmud ng ayuda at pera? Diba, si speaker lang naman? Diba, sino pa ba? Nakakatawa lang talaga mga lods kasi ayaw talaga nilang aminin. Pinipilit nilang gawing anghel. Pinipilit nilang, di ba, protektahan talaga si Speaker Romualdez. Pero kitang-kita na, even sa mga bibig nila, di ba? Kitang-kita mo talaga na maingat sila sa pagsasagot. Kaya lang kanina, nadulas. di ba? Kanina, nabitawan na niya ang pangalan na Speaker Romualdez. Alam nyo, kung wala naman palang masama dyan sa People's Initiative, di ba? Kung maganda naman pala ang hangarin nyo dyan sa charter change. Una, bakit nyo pa kailangan magbayad? Di ba? Bakit nyo pa kailangan manuhol? Yes! Bakit nyo pa kailangan magbigay ng ayuda? Punto. Di ba? Para naman pala yan sa kapakanan ng mga Pilipino. Bakit ginagawa nyong mukhang pera ang mga Pilipino at mukhang ayuda? Tama yun. Siyempre, hindi naman tanga-tanga lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga mamamayan sa atin para sila ay suhulan, no? Kung sakaling meron man yan, no? Kasi kung maganda naman talaga yung maidudulot ng charter change, yung People's Initiative na yan, ganyan, Cuba Chenes, is wala namang problema sa mga Pilipino yan. Kahit hindi mo na sila bayaran. Kasi kung alam nila na sa kinabukasan ng mga anak nila, para sa kanila at kinabukasan ng bayan natin sa ikagaganda ng lahat, is walang problema. Ngayon, kung pinipilit bayaran o binabayaran, bakit? No? Ibig sabihin, pinipilit talaga siya na maaprubahan o mapatupad. Kasi kung hindi mapatupad yan o hindi maaprubahan, is okay lang kung ayaw nila. Diba? Kung ayaw ng mga tao, wala tayong magagawa, wag na natin bayaran. Kaya ayaw nilang magkaroon ng progreso, ayaw nilang tulungan sila. Maganda tong charter change natin . O, diba? Problema na ng mga tao yun. Pero bakit sa kabila ng pag-ayaw nila o pag-ayaw ng Senado o kahit yung presidente, sinabi nga ayaw niya niyan, is bakit pilit na isinusulong pa? Diba? Doon nagkakaroon ng pag-iisip na hindi maganda tungkol dyan sa tsa-tsa na yan. Napakadali lang kasi. Kung talagang para sa mga tao, sa ekonomiya, ganito, ganyan. Kung ayaw ng mga tao, yaman mo sila, problema nila yun. Dahil sila na nga yung tinutulungan para maging maayos, tapos sila pa yung ayaw. Kung ganun talaga yun, kung ganun talaga yung nakasaad doon sa pipirmahan nilang yun, o yung magiging resulta talaga nun. Nangyayari kasi, ang nakikita is parang pinipilit siya na maaprubahan. Question mark talaga. And ngayon, di ba nahuli na, no? Nahuli na kayo dyan sa People's Initiative nyo na nagpapabayad kayo, nang mumudmud kayo ng pera para sa pirma. Wala nang aamin, di ba? Turuan na. Turuan. Grabe talaga mga lods. Pero halata naman . Sobrang halata, 'di ba?
na ang may pakana ng People's Initiative, ng pagmamadali, no, ng charter change, connected lahat eh, no? Ang may pakana talaga yan, ang Kongreso. And of course, sino pa ba ang head ng Kongreso? Dito nyo makikita mga Lods, na meron talaga silang hidden agenda. Kasi hindi nila masabi-sabi bakit ba nila kailangan amyendahan ang konstitusyon. Ano yung end goal? Ano yung provisions na gusto nyong palitan sa Constitution? Or totally gusto nyo na palitan yung Constitution? That will be decided by the Constituent Assembly. I mean, parang pinapaubayan nyo na dun sa Constitution. Yeah, well, me personally, yes. Why? Grabe mga Lods, no? Obserbahan nyo paano nila nilalaro, no? Ang utak ng mga tao. Diba? People's Initiative ko, no? Pero iba pala. No? Iba pala talaga ang intention nila. At iba pala talaga ang gusto nilang baguhin. At hindi malayo mga Lods. One of that is yung term limit. Ay. Kasi imaginein mo malapit na eleksyon. Nagmamadali sila. Sobrang nagmamadali sila. Oo. Diyan sa charter change. Ewan ko bakit sila nagmamadali. Kaya maipagtutugma-tugma mo lahat. Bakit nila gustong madaliin yan? Kasi malapit na eleksyon eh. And kasi kaya minamadali, no? Alam nila kung sino ang pwedeng manalo bilang presidente sa 2028. So para habang maaga pa, para maagapan, isabang maaga pa, is dapat kinikilusan na nila yun. Kasi kapag kikilos sila sa mga bandang 2027, wala na, late na. Yung tipong ayaw nila talaga na maupo. Meron silang kinatatakutan na maupo. Alam kasi nila yan eh. Kaya nga sinasabi ko, yung kinatatakutan nilang maupo na yun, is kung hindi tatakbo yun, no? Aatras. Sabihin na, ayaw ko na ng politikang ganyan. Ayaw ko na ng mataas na posisyon. Bagay na sa akin, mag-mayor na lang ako sa Davao. Eh di, wala nang ganyan. Hindi na maiipit ang mga Duterte dyan. Irekta na natin, di ba? Kaya, yun talaga nagiging punot dulo eh. Wala nang iba pa. Diba? Kung wala ka talagang pag-asang manalo, is ganun talaga ang gagawin mo hanggat nandiyadyaan ka pa sa posisyon. No? Para hindi manalo, yung alam mong mananalo, yung may pag-asang manalo sa 2028. Diba? Kasi kapag yun ang nanalo, sigurado pasyam na kayong lahat yan. Ganun yan eh. At magbabaliktaran na yan. Yung iba dyan, magkakampihan na naman kay BP Sara. Ganun lang yun, Ram. Ganun lang yung ikot ng sistema. At least dito, nakikilala na ng mga Duterte kung sino ang tunay na kanila. Yung tunay na nagmamalasakit sa kanila, yung tunay na mga kakampi nila. Yun. At isa pa, sa ginagawa nilang yan, ang pangalan ng ating Pangulo ang nasisira. Yung trust rate ng ating Pangulo, bumababa. Na dapat hindi naman. Nadadamay siya sa nangyayari. Para hindi na sila naawa din kay PBBM. Nagkaroon naman sila ng konsensya. Diba? Kasi nga, kung si PBBM mawawala din sila lahat. Ganun yan. Kung si PBBM mapababa, mawawala din sila sa posisyon nila. Hindi nila iniisip yun. Ang iniisip nila, nakaupo si PBBM, malabo yan. Hindi po yan, kahit ang jadyaan yan. Diba? Once na ang mga tao is talagang nagsiklab yan, lahat kayang gawin. Pero ayaw nating mangyari, yung gusto natin matapos ang termino ng presidente, na sana naman is wag abusuhin, no, ng mga tao na kasama ng presidente dyan. Diba? Kasi kawawa din naman siya sa nangyayari. Naaapektuhan din siya. Pati yung pagkakaibigan nila ng mga Duterte is nasisira din. Feeling ko mga Lods, isa sa gusto nilang mangyari yung term limit. Yung taasan yung termino ng kongresista, di ba? Ng mga politiko. Grabe kagahaman, no? Grabe. Kumbaga, they will do everything, di ba? Para di ba? Kumbaga, para malukluk at hindi sila matanggal sa pwesto. Grabe, di ba? So, buti na lang at hinalungkat ng mga senador, no? Ang People's Initiative na nangyari at saka yung charter change na yan. Kasi grabe ni minamanipula talaga tayo ng mga kongresista, no? Kung ano-ano ng mga pinagagagawa nila. Ayun na pala. Diba? Magising na lang tayo one day.
Hala, nag-extend na pala yung term nila. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.